Si Cabezang Tales ang kilabot ng Luzon, biglaan ang kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunog niya ang isang kabyawan sa Batangas, nanira ng mga pananim, pinatay ang isang hukong pumayapa sa Tiani. Nilooban ng isang bayan sa Cavite at sinamsamang mga sandata sa tribunal mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay at Hilagang Cagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw. Isang tanghali, 6 o 7 pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa isang daan, namamaypay sa isang bundok. Solo, mga duwag! Lakad! Hoy, mautang, maari bang palakarin mo sila ng payapa? Ano ba ang mayroon sa iyo, Carolina? Sa akin wala, ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao rin katulad natin. Bago ka pa nga, ano nga ba ang ginagawa ninyo sa mga bihag ng digmaan? Aba, kung may mabuti kaming magagawa ay ginagawa namin. Malupit ka pa kaysa Kastila. Kasabay ng ikalawang pagpalo ni Mautang sa bilanggo ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang putok. Nagsimula ang pagpapalitan ng putok, ngunit mapaghahalatang kakaunti lamang ang kalaban dahil sa kadalangan ng ganti, ngunit nakalalamang ang mga ito sa mga Gwardiya Sibil dahil sa sila'y nakakanlong. Natakot ang mga Gwardiya Sibil dahil hindi na nila nakikita ang mga kalaban na nasa likod ng batuhan. Ibig na nilang umurong. Siya namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato. Natagpuan nila ang isang matandang naghihingalo at nakahandusay sa bato. Sinaksak ng isang Gwardiya Sibil ang katawan nito gamit ang bayoneta, ngunit hindi man lang kumurap sa pagkakatitig kay Carolino. Itinuturo ng matanda ang isa pang lalaki na nabaril din at nahulog sa likod ng bato. Namumutla si Carolino na walang iba kundi si Tano, nakakauwi lamang galing sa Carolinas. Nakatigagal siya at nag-iisip. Nakilala niya ang kanyang ingkong na si Tandang Selo na dahilang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng naghihingalong mata ng isang buhay ng punong-puno ng pagpapakasakit.